na po tayo po'y mananalangin. Panginoon po namin Yahuwah, Diyos na puspos ng awa at pag-ibig. Muli ka po namin hinahandugan ng mga pagpupuri at pananalangin. Maraming salamat po, Ama, dahil patuloy mo po kaming pinuprotektahan at binabantayan sa magulong sanlibutan ito. Patuloy po kaming tumatanggap ng mga biyaya na galing po sa iyo. At kailanman ay hindi ka po nagkait ng awa, pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Kung kaya naman tanggapin mo po ang aming pagsamba sa iyo, Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, upang minsan pa ay makapagbigay kapurihan at kaluwalhatian sa iyong banal na harapan. Ama, alam po namin na handa ka pong tulungan at alalayan ng iyong mga lingkod, lalo na ang mga lingkod mong naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Aming pong hinihiling, Ama, palakasin mo po ang aming pananampalataya, pati na rin ang aming pag-asa, lalo na sa panahon ng kahirapan at karamdaman. Hindi buo ang aming pagsamba sa iyo, Ama, kung hindi kami maghahantog sa iyo. Kaya tanggapin mo po at basbasan ang aming mga abuloy, sapagkat ito'y kalugod-lugod sa iyo. Binasbasan mo na po maging ang maghahayag ng iyong banal na salita. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling, tangi sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming dakila. Amen. Mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang ating paksa ang mga korona na ipagkakaloob sa mga kalahok na nakatapos sa takbuhin ng pananampalataya. Sa iglesyang pinanggalingan natin ay ating tinanggap ang aral tungkol sa korona. Pero hindi itinuro itong mga koronang ating tatalakayin sa ating pagsamba. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Oseas, sa kakulangan ng kaalaman, ang aking bayan ay mapapahamak. At sa pagdami ng mga pari o mga ngaral na ang kanilang ipinangangaral naman ay hindi buong karunungan, kundi kulang-kulang, ay mapapahamak ang mga tao sapagat lalong magkakasala ang tao sa tinatanggap na aral at ipinangangaral ng napakaraming mga ministro at mga manggagawa o mga pari at mga mangangaral na kulang-kulang ang kanilang itinuturo. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay ating pong pag-aaralan ng iba't ibang mga koronang binabanggit sa Biblia. Alam nyo, sa Griego, ang salitang crown o corona
ay Estepanos. Ang spelling ay Stepahanos, Estepanos, na ito'y pinagalingan ng salitang Stephen o Esteban, Tagalog. Na ito po ay hindi lamang nagbabadya ng pangalan ng isang tao, kundi ito po ay nagtuturo ng iba't ibang mahalagang kaalaman. Ang totoo, yung si Esteban o si Stephen sa Ingles, ang unang naging martir sapagkat siya po ay nanindigan sa kanyang pananampalataya. Tunay ho, yung kanyang pananampalataya tunay. Mayroong ibang namamatay pinapatay dahil sa pananampalataya na mas maigi kaysa wala, pero mali naman ang kanilang pananampalataya. Mali sa sentidong ang kanilang sinusunod ay hindi naman aral ng Mesyano o Mesyas, kundi ang aral na noong pangunang panahon ay pinatutupad. Alam niyo, ang salitang Estepanos, na yan ay crown, ano po, sa Greek nga lang ay Estepanos, ang termino, yan po ay nagpapahiwatig sa gisag ng paghahari, yan ay gantimpala sa pampublikong laro, yan ay simbolo ng pangkalahatang karangalan. Kaya kung pag-aaralan ninyo ang Greek history, mga ancient history, ay kapag ang mga tao ay kasama dun sa kalahok sila sa mga palaro o paligsahan, ang nananalo po ay naging victorious po ay binibigyan ng corona. Noon, kung inyong napapanood yung mga sinaunang pelikula, dahon, di ba? Dahon, inilalagay dun sa kanilang ulo na pinaka-corona, mga kapatid. Oho. At sa bagong tipan, yan pong Estepanos o crown ay ginagamit sa isang metaphorical na sistema. Hindi literal ang kahulugan. Ibig sabihin, ano po? At ang isa nga, gaya ng ating binanggit na nga, isa na nga sa mga taong nanindigat tumanggap po ng pag-asa na siya'y magtatamo ng koronang yon, na yung koronang yon ay sumasagisag sa kaligtasan, ay itong si Esteban. Basahin natin ito. Ito po nakasulat sa Acts 7:54 down to 56. It says here, as the members of the council listened to Stephen, they became furious and ground their teeth at him in anger. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw God's glory and Yahushua standing at the right side of God. Look, he said, I see heaven opened and the Son of Man standing at the right side of God. Kaya itong si Esteban, si Stephen sa Ingles, na ang pangalay galing sa salitang crown ng katumbas sa Grego ay Estepanos, siya po, bago siya namatay, ay nakita niya, I see heaven opened and the Son of Man standing at the right side of God. Buhay pa man, pero natatanaw niya ang kaligtasan, ang pagtatamo ng karapatang makapiling ang Diyos at makapiling ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang mga espiritual na mga korona na ating pag-aaral ay sumasagisag sa walang hanggang pagkilala at karangalan na naghihintay sa mga nagpakatatag at nagpakatibay sa paninindigan sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. Ang iba't ibang mga koronang ito o mga Estepanos sa wikang Grego, mga kapatid, ay hindi nangangahulugang iba pa ang ating tatanggaping gantimpala. Manapa, ito po'y naglalarawan ng iba't ibang mga crowns. Itong mga iba't ibang crowns, naglalarawan ito ng iba't ibang bahagi ng ating paglilingkod, ng ating matatamo ay ang buhay na walang hanggan o ang kaligtasan sa katapusan ng ating journey o sa ating paglalakbay. Mga kapatid, ayon sa Biblia, ating isa-isahin nang magturo si Apostol Pablo anong isa sa mga koronang kanyang itinuro na maaring matatanggap ng mga taong maninindigan sa panig ng Diyos at pananampalataya. Ito po ang ating babasahin. Sa 1 Corinthians 9:24-27, do you not know that in a race all the runners run their very best to win? Totoo nga naman yun.
Lahat ng kalahok sa paligsahan ay talagang nagpipilit para kanilang matamo ang pagpanalo o sila'y magtamo ng gantimpala. But only one receives the prize. Totoo po yun. Kung sino nakaunang nakatapos, yun lang ang tatanggap ng prize. Run your race in such a way that you may seize the prize and make it yours. Now every athlete who goes into training and competes in the games is disciplined and exercises self-control in all things. Kaya yung mga kalahok sa paligsahan o sa kompetisyon sa anumang larangan ng palaro ay dinidisiplina ang kanyang sarili at kanyang isinasagawa yung self-control sa lahat ng bagay. They do it to win a crown that withers. Ginagawa nila yon para kanilang matamong korona na nalalanta o lumilipas. But we, ang tinutukoy ni Pablo ay ang mga tagasunod ng Kristo, do it to receive an imperishable crown that cannot wither. Sa makatuwid, tayo namang tinutukoy ni Pablo na yan sapagkat yan po ay paghahambing, di ho ba? Analogy. Parang itinulad ang mga naglilingkod sa mga kasama sa paligsahan na nagpipilit matapos ang takbuhin, ang matatamo ng mga taong yon na kasama sa kompetisyon ay perishable na crown. Pero tayo hindi ganon. Ang ating tatanggapin ay ang koronang hindi nagbabago, hindi masisira, hindi nalalanta, sa ibang salita. Therefore, sabi ni Pablo, I do not run without a definite goal. Hindi siya tumatakbo nang walang tiyak na goal o hantungan. I do not flail around like one beating the air, just shadow boxing. But like a boxer, I strictly discipline my body and make it my slave, so that after I have preached the gospel to others, I myself will not somehow be disqualified as unfit for service. Sa makatwid yan po ay itinuro ng Apostol Pablo ang isa sa mga korona na binabanggit sa Biblia. Ano po ang isa sa mga koronang ito, mga kapatid? Yan po ay imperishable. Hindi nalalanta o nasisira na korona. Isa yan sa mga koronang binabanggit sa talata po ng Biblia. Yan po'y korona o gantimpala sa mga nabubuhay sa paraang makadiyos. Pero paano pa inilarawan ito ng Apostol Pablo? Next slide. Ito po nakasulat sa unang Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua Kristo dahil sa dakila niyang awa sa atin. Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yahushua Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Yan ang imperishable crown na binabanggit kanina ng Apostol Pablo na ayon kay Apostol Pedro, ang manang ito, yan ay tumutukoy din doon sa corona na nasa langit. Wala itong kapintasan, imperishable, hindi nasisira at hindi kumukupas. Pero kanino lumalarawan yan? Yan ay lumalarawan, yung koronang yan, na kung tawagin ng imperishable crown sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Yahushua na dinidisiplina at merong pagpipigil sa kanyang sarili. Maliwanag po yan na nakasulat sa Biblia. Ano pa ang isa sa mga korona na itinuturo rin ng aklat ng Biblia? Next slide. Ito nakasulat. Therefore, my fellow believers, whom I love and long for, my delight and crown, my wreath of victory, in this way stand firm in the Lord, my beloved. Indeed, I ask you too, my true companion, to help these women to keep on cooperating, for they have shared my struggle and the cause of the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Delight, take pleasure in him,
again, I will say rejoice. In 1 Thessalonians 2:19 down to 20, it says, you are the people that make us very happy. We know that you will continue to trust God. So when our Lord Yahushua returns, we will be proud of you. In other words, we will be happy of you. You will be like a crown. So this is a metaphorical. Pagtutulad, parang talinghaga, hindi literal, no? Ang sabi niya, you will be like a crown. Katulad kayo ng crown. Sino yung kayo? Yung po ang mga tao na nagdulot ng kaligayahan sa mga naglilingkod na sa Diyos. Di ho ba? At lalong nagdudulot ng kaligayahan sa Diyos at maging sa ating Panginoong Yahushua. Ano sabi rito? So when our Lord Yahushua returns, we will be proud of you. You will be like a crown that He gives us when we stand in front of Him. You show the great results of our work. Yes, it is because of you that we are very happy. Ano pang isa sa tinutukoy na at itinuturo ng Biblia na korona na ating matatanggap ayon po sa Biblia ay maliwanag, crown of joy. We will be proud, katumbas pag sinabing proud ka, you are happy. Kaya ang sabi po rito, you are the people that make us very happy. Ito'y tumutukoy sa mga tao na kasama sa kilusang paglilingkod kay Yahushua na tumutulong para ang gospel ay maipalaganap. Kaya yan palang ating pagtulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yan po pala ay ang tinutukoy ng Bibliang crown of joy. Di ho ba? Sapagkat ang mga apostol kasama ng mga kapatid noong unang siglo nagpalaganap ng Ebanghelyo o gospel. Ang sabi ni Pablo, you are the people that make us very happy. Crown of joy ang binabanggit sa Biblia. Bakit po crown of joy? Ano ba ang ibang pahayag ayon po sa pagtuturo naman ng apostol ni Lucas na ito'y pahayag ng ating Panginoong Yahushua? Bakit pag nagpapalaganap tayo, isinishare natin ang gospel, nagiging crown of joy para yon sa mga naglilingkod na sa Diyos, katulad ni Apostol Pablo. Ang mga ibang kasama niya, kasama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang mga tao ay nakakapagbalik loob sa Panginoon Diyos. Ang naidudulot noon sa mga apostol ay joy. Kaya yung mga tumutulong, nagsilbing crown of joy para sa mga apostol. Nang magturo ang Kristo, ayon sa pahayag ni Lucas, ano ang pahayag niya? Sa mga taong tumutulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at yung mga taong dating hindi natin kasama, naging kasama na natin. Lucas, ganito nakasulat, mga kapatid. At sinabi ni Yahushua, ganun din sa langit, masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. Mga kapatid, bakit crown of joy? Sino? Yung mga tao na naakit dahil sa ang mga kapatid noong unang siglo, panahon ni Pablo, tumulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kasi yung mga taong naakit sa Ebanghelyo, sa pagtulong ng mga kasama ng Apostol Pablo, na mga disipulo ng Kristo, mga kapatid, ang sabi dito sa ating binasa, sabi ni Yahushua, ganun din sa langit, masayang-masaya sila roon. Sino ba nasa langit? Hindi ba ang Panginoon Diyos? Sino pa nasa langit? Ang mga anghel na tagalangit. Di po ba? Ano sabi ng Biblia? Masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya pag binasa nyo sa Ingles, when one person stops doing wrong things, it is like that. It makes those that live with God in heaven very happy. They will be happier about that one person than about 99 people who already obey God. Mas masaya ang Diyos at ang mga anghel sa langit kapag ang isang taong nagkasalay, nagbalik loob at nagsisi, mas masaya sila roon kaysa 99 na hindi na kailangang magsisi. Bakit? Sumusunod na sila.
Kaya crown of joy. Tumutulong tayo sa gawain. Papalaganap ng Ebanghelyo. Kasama ng mga ministro. Lahat tayo kumikilos. Ang mga tao na nagbabalik loob sa Diyos, nagdudulot ng kaligayahan, joy sa Diyos at sa mga anghel na nasa langit. Nang magturo itong si Juan sa pulo ng Patmos, bakit crown of joy, crown of glory, ang mga taong nagbalik loob sa Diyos? Ano ang kanyang pagtuturo na matatamo ng mga taong yon? Tingnan natin, Aklat ng Pahayag, ganito nakasulat. Papahiring niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Nang magturo itong si Apostol Juan, nang siya'y nasa pulo ng Patmos, kaugnay noong crown of joy. Nang sabi, kapag ang tao nagsisit, nagbalik loob, bunga ng pagtulong sa gawain, hindi lamang ng mga ministro, pati na ng mga kasama na sa mga kilusan, yung mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, crown of joy sila para sa mga alagad. Bakit crown of joy? Ano ang meron doon sa langit? Papahirin na ang mga luha sa kanilang mga mata. Ano ibig sabihin? Pag wala ng pagluha, joy. Wala ng kamatayan, joy. Wala ng kalungkutan, ligaya. Wala ng iyak at sakit, ligaya. Kaya ang kaligtasan, ang eternal life, ay naging ginawang descriptive term ang salitang crown of joy para i-describe ang magiging kalagayan ng mga taong makakarating sa piling ng Diyos o yung magtatamo ng kaligtasan. Mga kapatid, ano pang isa sa mga crown na binabanggit sa Biblia? Nakadalawa na yata tayo. Next slide. Sa unang Pedro, ganito nakasulat. Therefore, I strongly urge the elders among you, pastors, spiritual leaders of the church. Binabanggit dito. Yung mga elders, ito yung mga pastors, mga spiritual leaders of the church. As a fellow elder, as an eyewitness, called to testify of the sufferings of the Christ, as well as one who shares in the glory that is to be revealed, shepherd and guide and protect the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily according to the will of God, and not motivated for shameful gain, but with wholehearted enthusiasm, not lording it over those assigned to your care. Do not be arrogant or overbearing, but be examples of Christian messianic living to the flock. Set a pattern of integrity for your congregation. And when the chief shepherd, the Christ, appears, you will receive the conqueror's unfading crown of glory. Mayroon na namang binabanggit dito, crown of glory, na ito'y tumutukoy sa mga pastor o mga elders. Sila ang mga spiritual leaders of the church. Ano ibig sabihin? Mga nangunguna sa paglilingkod sa Diyos ng mga kabilang sa eklesya. Ano yung eklesya? Kalipunan ng mga taong tinawag. Kalipunan ng mga taong may iisang pananampalatayang tunay. Gatherings of the called ones, mga tinawag. Kaya pag sinabing eklesya, tumutukoy hindi sa building, hindi sa organisasyon, tumutukoy ito sa kalipunan ng mga tao, grupo ng mga tao. Kaya nga Ecclesia of Christ, Ecclesia of Christ or the Messiah. Yan tayo, Ecclesia ni Yahushua. Ganyan, mga taong, grupo ng mga tao na tinawag para maglingkod sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Panginoon Diyos. Itong mga pastor na ito, mga tapat ito. Bakit? Sabi ni Pablo, maliwanag, nang sabi ay huwag kayo ang wikang maging arogante. Kailangan sa inyong pamumuno ay inyong protektahan. Hindi yung flock o yung mga kapatid ang magpoprotekta sa iyo, kundi ikaw bilang shepherd ang
magbabantay at mag-iingat sa mga tao na naglilingkod na sa Panginoon Diyos, yung mga gathered believers of our Lord Yahushua. Pero paano ang paglilingkod? Exercising oversight, not under compulsion. Hindi dahil sa ikay napipilitan lang, but voluntarily, kusang loob, according to the will of God. Ayon sa kalooban ng Diyos ang ating pangunguna sa mga kapatid, not motivated for shameful gain. Hindi dahil sa ikay makikinabang, but with wholehearted enthusiasm. Kundi buong pusong may kasiglahan, maka-Diyos na paglilingkod, not lording it over those assigned to your care. Do not be arrogant or overbearing. Hindi ka nagiging Panginoon. Hindi ka nagpapapanginoon sa mga pinangungunahan. Magkakaroon tayo ng worldwide cash donation. Isipin nyo, galing sa leader yon. Ito ng mga miyembro, nadinig, meron daw tayong worldwide cash. Cash! Ano yung cash? Hindi cheque. Talagang pera. Cash kasi, cash. Isipin nyo mga pakana nila. Saan mo mababasa sa Biblia yan? Worldwide cash donation. Invento yan nila para sila'y magkapera. Kaya sa ibang talata ng Biblia, ang mga bulaang mga guro, pangangasiwaan kayo para kayo pirahan. Yan. Dati, no ako'y kabilang pa doon sa iglesyang yon, ating tinutulig sa ang mga pare. Binyag, may bayad. Patay na, may bayad. Patay, mayroong espesyal. Malalaman mo kung yung patay ay mahirap o mayaman. Huwag ka nang pumunta kasi sa simbahan may malaking kampana at may kampanilya. Pagka ang kanilang pinatutunog ay yung kampanilya, pling, 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 mahirap ang patay. Pero pagka ang tumutunog ay yung malaking kalemba, bang, 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 mayaman yun, patay. Malaki bayad eh. Di ba? Pero pagka ang kampanilya at kampana ay kleng bang, kleng bang, kleng bang, mayaman ang patay. Malaki bayad. May special na panalangin, may bayad yon. May ordinary, may bayad yon. May super special, yung requiem kung tawagin nila, prayer for the dead. Di ba? At tapos, binyag, may bayad, kasal, may bayad, patay na, may bayad. Tuwing November 1st, pupunta ka dun sa sementeryo, papadasal mo. Bakit? Ang kaluluwa ng tatay ko sana'y umakyat na sa langit. Okay, nagbayad ka sa pare, inusukan ng insenso, umakyat daw sa langit yung kaluluwa. Ba't babalik ka na naman doon? Pagkaraan ng isang taon, November 1st uli, magpapadasal uli. Di parang nagbabakasyon yung kaluluwa. Matigas yung ulo ng kaluluwa, di ho ba? Ano yan? Pamimera. Patay na yung kaluluwa, matagal ng panahon, pinipirahan pa yung mga kamag-anak nun. Dati natin tinutulig sa yun eh. Nung ako'y nasa iglesia pa ni Cristo, walang bigong kilos ang pare na walang hinihinging upa. Bakit ngayon sa iglesia ni chairman, walang bigong kilos, na hindi humihingi ng pera? Abuloy, Webes, Linggo, Tipon, construction, walang katapusan, tanging handugan, special handugan, special handugan sa lokal, special handugan sa distrito, mayroon pang special handugan para lingap mamamayan, mayroon pang special handugan. At ngayon, worldwide cash donation. Wow! Kaya applicable din ang ampunan nila sa Katoliko, nasa kanila na. Ano yan? Mga tao na mga bulaan. Mga taong pinipirahan ng mahihirap at sila ang yumayaman. Ayan ang sabi ng Biblia, not motivated for shameful gain. Worldwide cash donation. Nakakahiyang gawain yan. Pero doon sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon Diyos na mga nagtuturo, ang sabi ng Biblia ay maliwanag. Nang sabi, and when the chief shepherd, the Christ appears, you will receive the conqueror's unfading crown of glory. Ngayon ang tanong natin,
Yung bang mga pastor lang o mga nangangaral ang siyang may karapatan para ipangaral ang Ebanghelyo, mag-share ng Ebanghelyo? Nang magturo ang Biblia, sino ang tinutukoy ng mga priest? Sapagkat yung mga priest yun na nangangaral. Tingnan natin, next slide. Ito nakasulat. Magtiyaga kayo at mahaba itong leksyon natin. Oh. And all the people answered together, all that Yahuwah has commanded we will do. Then Moses went up the mountain to God, and Yahuwah called to him from the mountain, this is what you must say to the descendants of Jacob. Tell the Israelites, you have seen for yourselves what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to my mountain. If you carefully obey me and are faithful to the terms of my promise, then out of all the nations, you will be my own special possession. Even though the whole world is mine, you will be my kingdom of priests and my holy nation. Abang Israelita pala, ang turing ng Diyos sa kanila, kingdom of priests. Kailan? Pagka sila'y nag-obey o sumunod doon sa mga utos ng Diyos. These are the words you must speak to the Israelites. Sabi ng Diyos kay Moses. Tuloy naman natin sa unang Pedro, but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may proclaim the virtue of the one who called you out of darkness into his marvelous light. Kaya pareho lang eh. Ang Israel noon, priest sila para sa Diyos. Ang mga tinawag sa mga panahon natin, sa mga huling araw, chosen race, a royal priesthood. Mga pare, tayong lahat, kung ganon, ay may tungkulin na mga siwa sa iglesia. Alam ninyo, pagka binasa po ninyo sa unang Korinto 12, 1, 4, 11, may iba't ibang katungkulan. Ang maghulay humanghula, ang nagbigay ang magbigay, ang mga nagtuturo magturo. Di ho ba? Iba't ibang katungkulan. Ano yun? Yung po ay iba't ibang kaloob na tungkulin sa atin na kung ating bubuin, yan ay ministry ng ating Panginoong Yahushua. Kapag ka ating pong tinutupad ang ating bahagi po, lahat tayo itinuturing na prista sa harap ng Diyos. At bilang tapat sa gawain, tatanggap tayo ng crown of glory. Yung crown of glory na yan ay para sa tapat na naglilingkod sa ministeryo. Lalo na nga, pangunahin yung mga mangangaral. Di po ba, mga kapatid? Kaya sa ating pangangaral, maingat tayo. Tinitiyak natin ng ating ipangangaral yung ministeryo ng Kristo. Hindi natin ministeryo ito. Di ba? Ang ipinangaral ng Apostol Pablo sa hintil ay hindi ministeryo ni Pablo, kundi ministeryo ng Kristo na itinaguyod niya. Ngayon, mga kapatid, ayon kay Apostol Pablo, para tayo po ay maging karapat-dapat. Ito pa, ang isa sa crown na kanyang itinuturo, na ito'y mga termino, mga crown na ito ay mga termino na tumutukoy sa iisa, reward, gantimpala na yan ang buhay na walang hanggan. Next slide. Ito nakasulat. I have completed well. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, the crown of righteousness is reserved for me. Sabi ni Pablo, yan ay yugtong, malapit na siyang mamatay. Pero ang sabi niya, ay natapos ko na aking takbuhin. Ako ang aking iningatan kung pananampalataya ko. Finally, the crown of righteousness is reserved for me. Meron na namang crown. Crown, imperishable crown. Crown of glory. Ito naman ay crown of righteousness. The Lord, the righteous judge, will award it to me in that day, and not to me only, but also to all who have set their affection on his appearing. But we are different because our citizenship is in heaven, and from there we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Yahushua, the Christ, who by exerting that power which enables him even to subject everything to himself, he will not only transform, but completely refashion our earthly bodies so that they will be like his glorious resurrected body. Mga kapatid, meron pang isang crown na itinuturo ang Biblia na ayon kay Pablo
ay crown of righteousness. Bakit tinawag ito na crown of righteousness? Sapagkat ito po ay itong crown na ito ay sumasagisag sa pagginawa ni Pablong pagtatapat sa kanyang pananampalataya. Natapos niyang kanyang takbuhin. Kaya anong kanyang maasahan? Crown of righteousness na ibibigay sa kanya ng Panginoon sa araw na yon. Kailan yung araw na yon? Sa paggagawad ng gantimpala o ng reward. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ang wika sa lahat, to all who have set their affection on His appearing. Kaya mga kapatid, itong crown of righteousness, ito ay ibibigay sa mga tao na nakikipaglaban, naninindigan sa pananampalataya, at ang kanilang hinihintay, the appearing of the Messiah, ang pagdating ng Panginoong Yahushua. Iaawad yung crown of righteousness. Kaya tayo po, mga kapatid, bilang mga umaasa sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua, para ating ma-receive yung crown of righteousness, ano po, mga kapatid, ang dapat, kailangan tayong magtagumpay. Kailangan tayo ay magtiyaga. Kailangan tayo ay magkaroon ng isang solidong paninindigan sa harap ng maraming hamon ng pag-uusig at pagsubok sa buhay. Ito, pahayag pa ni Juan naman nang magturo siya kaugnay ng crown of righteousness na yan. Sa Revelation, sa 2:8 down to 10, ganito nakasulat, "And to the angel of the church in Smyrna write, this thing says the first and the last, who was dead and came to life. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life." Alam niyo, pagkatapos ng crown of righteousness, doon sa mga naghihintay sa pagdating ng Kristo, meron pang crown na binabanggit si Apostol Juan nang siya'y nasa pulo ng Patmos. Ang sabi, be faithful until death. Sinang tinutukoy niya? Yung kasama sa Iglesia. Bakit dapat maging faithful? Sapagkat maraming mga challenges. Ano-ano mga challenges sa pananampalataya? Tribulation, poverty, ano pa? Nandiyan pa yung tukso nitong si Satanas. At si Satanas po, marami siyang ginagamit na kasangkapan. Telebisyon, cellphone, radyo, mga taong nangangaral, mga galamayan ni Satanas. Kailangan tayo po ay dapat na maging mapagsuri, katulad ng mga Beryano. Kasama yan sa paninindigan para tayo makapanatili sa ating matibay na pananampalatayang tama. At ang sabi pa riyan, do not fear of anything of those things which you're about to suffer. May mga suffering tayo. Ngayon pa lang noon pa, hanggang ngayon, at magpapatuloy pa sa darating na panahon ang ating pagsasuffer. Hindi sapagkat tayo hindi mahal ng Diyos. Tinitest, ang sabi ng Biblia, that you may be tested. Tayo po'y sinusubok sapagkat ang dalisay na ginto para maging dalisay, idadaan sa apoy. Hindi literal na apoy pagdating sa pananampalataya. Pero ang literal na ginto para maging dalisay na ginto, dinadaan sa apoy yan. Maaring ang timbang niyan ay mabigat, pero pagkatapos makadaan sa apoy, magiging magaan na lang, pero pure gold naman yon. Naalis na yung mga impurities, yung mga dross. Kumbaga sa pananampalataya na mga tagasunod ng Kristo, tayo'y dinadaan sa pagsubok para lalo tayong magbagong buhay, para lalo nating yakapin ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death. Kaya ang Pablo, natapos siyang kanyang takbuhin. Inaasahan niya ang pagdating ng Kristo, ang crown of righteousness. Ito naman ang sabi, I will give you the crown of life. Korona ng buhay. Mga kapatid, natandaan natin, yung gantimpalay iisa, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pero dito sa mga crown na ating pinag-aaralan ay
ipinakikita lang po sa atin ang mga terminong mga crown na yon para ipakita sa atin ang iba't ibang bahagi na dapat nating gampanan. Gusto mo ng crown of life? Be faithful until death. Gusto mo ng crown of glory? Maging tapat ka sa iyong ministeryo kasama ng mga kapatid. Gusto mo ng crown of righteousness? Maghintay ka ng buong tiyaga, tapusin mo, takbuhin mo, maghintay sa pagdating ng Kristo. Di ho ba, mga kapatid? Yan ay maliwanag na itinuturo sa atin ng Biblia. Kaya na magturo ang Kristo para tayo po ay magkamit noong crown of life na yan, crown of righteousness, at lahat na ng crown. Ito sabi niya sa aklat ng Mateo 16:24. Ito nakasulat, mga kapatid. Then Yahushua said to his disciples, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interest, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Then Yahushua said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Mga kapatid, para tayo po ay makapiyak sa pagtatamo noong mga crown na binabanggit sa ating pinag-aralan, ang sabi ng Kristo ay maliwanag, if anyone wishes to follow me. Kaya ang Kristo, ang sabi ng Diyos, isinugo niyang kanyang bugtong na anak, siyang inyong pakinggan. Nasa kanya ang aral ng kaligtasan, hindi sa kung kani-kaninong leader ng relihiyon. Sabi ng leader ng relihiyon, magkakaroon tayo ng worldwide cash donation. Sabi ng mga panatikong mga tagasunod, gullible, hindi nagsusuri. Hoy, maghanda ka. Meron tayong worldwide cash donation. Magtabi ka. Ako para sa gamot ko ito eh. Hindi, kumuha ka dyan. Panawagan niya ng leader natin eh. Hindi tinig ng Kristo yan. Ang sabi ng Kristo, if anyone who wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interest. Selfish interest yung sinusunod nila ron eh. Nung leader, sunod-sunuro naman sila. Take up your cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Follow me. Hindi yung sinabing, follow them. Bakit kailangan ay follow me? Sapagkat ang sabi ng Kristo, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. I have come that they may have life. Crown of life. Siyang susundin natin. Paano ang pagsunod sa Kristo? Believing in me. Ang sabi ng Kristo, conforming to my example in living. Kaya kung anong ehemplo ng ating Panginoon Yahushua sa kanyang pamumuhay nung siya'y nasa lupa pa, yun ang sundan natin. Ano pa? Suffering or perhaps dying because of faith in me. Yan ang ating dapat na madinig at sundin, mga kapatid. Nang magturo pa ang Kristo tungkol sa crown of life, ano ang sabi niya? Ito sa isang matalinghagang pagtuturo niya. 4, next slide, 4:10 in John. Yahushua answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you a living water. Ito'y tagpo noong ang Kristo'y kausap yung babaeng Samaritana, humingi siya ng tubig. Ang sabi ng Samaritana, kay isang Hudyo, hindi ka dapat makipag-usap sa amin na mga taga-Samaria. Di ba? Pero sabi ng Kristo, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, magbibigay sa iyo noong tubig ng buhay, living water. Kaya ang crown of life, righteousness, lahat ng yan ay tumutukoy sa isang reward. Yan po'y buhay na walang hanggan. Ay pinakita lang ng Biblia ang iba't ibang crowns na iba't ibang mga dapat nating gawin para ating matamo yung isang reward. Oh? Different crowns but one reward. Ano yung reward? Eternal life. Kaligtasan. Ang Kristo nang magturo, sabi niya, living water. Yan tinutukoy niya sarili niya sapagkat siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Di ba? Way to life ay ang Kristo eh.
And Yahushua said to him, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Isang metaporika na pagtutulad pagtungkol sa buhay na walang hanggan o kaligtasan, mga kapatid, na itinuro ng ating Panginoong Yahushua. Kaya tungkol sa crown of life na yan, na magturo si Juan nang nasa pulo ng Patmos, paano niya itinuro? Next slide. Ganito pong ating mababasa, mga kapatid. This is the promise which He Himself promised us, eternal life. Simpleng-simple. Kaya lahat ng mga koronang yon ay nagdi-demonstrate kung paano natin dapat gampanan ang ating pananampalataya tungkulin sa Panginoon Diyos. Pero isa lang ang reward o gantimpala, eternal life. Ano pa ang ipagkakaloob ng ating Panginoong Yahushua doon sa mga maninindigan sa pagsunod sa tinig niya para matanggap natin ang iba't ibang mga crown na yon, na yun po ay tungo sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Next slide. James 1:12, ito nakasulat, blessed, happy, spiritually prosperous, favored by God, is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the victor's crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Simple, maliwanag, blessed, happy, spiritually prosperous, favored by God, is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. Kaya kapag tayo na sa ilalim ng pagsubok, tayo po ay nanindigan, nakapanatili, nagtiyaga sa harap ng tentasyon o tukso. Nakapasa tayo sa pagsubok. Tayo ay napagtibay, pasado. Tatanggap tayo ng crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Pag-ibig sa Diyos ang kailangan natin kung ganon para ating matamo din yung kaligtasan, eternal life na yan. Paanong pag-ibig sa Diyos? Next slide, ganito nakasulat. Baka sabihin natin umiibig kami sa Diyos. Okay? Tama po yun, pero ito ang true love. For the true love of God is this, that we habitually keep His commandments and remain focused on His precepts. And His commandments and His precepts are not difficult to obey. Paano ang pag-ibig sa Diyos? The true sense of love towards God. The true love of God is this, we habitually keep His commandments. Kaya habitually, naging bahagi na ng buhay natin ang paggawa at pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, nakapokus tayo sa aral ng Diyos. Ganyan ba tayo? Mga kapatid, mula sa aming mga ministro, lahat tayo, i-focus po natin sa konting panahon na natitira sa buhay natin, sa konting panahon na natitira sa panahong ito, i-focus po natin ng totohanan ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun ang pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, kaya ang pagtatapat, bunga ng pag-ibig. Paano natin maipapakita sa Diyos yan? Next slide. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. We must never stop looking to Yahushua. Sapagkat ang isinugo ng Ama, nang sabi, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Kaya ang sabi, we must never stop looking to Yahushua. He is our hope. Siyang ating pag-asa para ating makamit yung mga itinurot, sabi nga, detalyeng itinuturo, dinidemonstrate, at ipinahihiwatig ng mga iba't ibang korona. 5 korona yan, yung ating pinag-aralan na yan, na ating matatanggap. Ang isang reward lang ang tinutukoy noon, na yan nga pong eternal life. Kaya para ating matamo yung eternal life na yan, mga kapatid, anong pahayag sa atin ng Biblia? Maliwanag. Ang pahayag sa atin ng Biblia, we must never stop looking. Ang focus natin kay Yahushua, wag dito sa lupa. Dito dami nating utang. Mamamatay tayo, iiwanan natin itong mundo, may utang tayo.
mortgage, sasakyan, repair, ang daming utang. Lahat ng yan, mga kapatid. Kaya ang ating focus kay Yahushua, He is the leader of our faith. Siya ang leader ng ating pananampalataya. Kaya yung nagsasabing siya daw ang ating tawag dito, may tawag sila kay chairman eh. Ha? Siya daw maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ako po, ng agaw ng pwesto. Si chairman ang daming inagaw, tagapamahalang pangkalahatan, magtala at magbura ng pangalan sa aklat ng buhay. Ang dami niya. Tapos, kung ano-ano pang mga ginawa niya na mga deklarasyong persona para itanyag ang kanyang sarili. Ito namang mga hindi nagsusuring miyembro, ay nakatanga. Ano pong gusto po ninyo, chairman? Ito, mag-cash donation tayo. Ngayong araw na ito't bukas. All over the world yan, ha? Opo, chairman. Naku, Diyos ko, mga gullible. Alam niyo, tawag ng Biblia sa ibang salin ng gullible, wala sa katinuan. Ano ibig sabihin ng wala sa katinuan? Wala sa matinong pag-iisip. Hindi nag-iisip eh. Di ba? Pero tayo, ang sabi ng Biblia, we never stop looking to Yahushua. He is the leader of our faith. He is the one who makes our faith complete. It is not the chairman. It is not the Pope, nor the other preachers who would make our faith complete. It is our Lord Yahushua only. He suffered death on a cross. Siyang namatay para sa atin eh. Hindi kung sino-sinong leader, but he accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy he could see waiting for him. And now he is sitting at the right side of God's throne. Kanan ng Diyos ang Kristo. Think about Yahushua. Think about him. Yan ang ating dapat tandaan, mga kapatid. He patiently endured the angry insults that sinful people were shouting at him. Think about him so that you won't get discouraged and stop trying. Kaya mga kapatid, ripasuhin natin ang ating pinag-aralan. Hindi lang pala isang crown ang itinuturo ng Biblia. Di po ba? Ang nabilang natin, humigit kumulang po, 5 yan. Crown of Life, yan po ang i-award sa mga napagtagumpayan ng mga pagsubok, mga temptasyon, di ba? Dahil sa Kristo. Ano pa? Yung imperishable, yung incorruptible na crown. Ano yun? Ibibigay sa mga nanindigang mananampalataya na mayroong self-control, dinidisiplina ang kanyang sarili at nakapokus sa spiritual matters at kanilang pinanindiganan ang panig ng Diyos laban sa iba't ibang temptasyon ng laman, temptasyon ng mata, temptasyong sexual. Ano pa yung crown na isa? Crown of righteousness. Ibibigay ito sa mga naghihintay sa pagpapakita ng Kristo. Sabi ng Kristo, hindi lamang sa akin, kundi maging sa kanila na naghihintay sa kanyang pagpapakita. Ano pa ang sabi ng Biblia? Meron pang isang crown of glory, na ito ibibigay sa mga tapat na leader o mga spiritual preachers. Kasama ng mga kapatid, tapat sa kanilang pangangasiwang may integridad at pangangasiwang may katapatan. At ang isa pa, crown of rejoicing. Ibibigay ito sa mga tao na naakit bunga ng ating pagpapatotoo sa Ebanghelyo ng Kristo, na sila sa harap ng Diyos at maging sa mga nagbunga sa kanila, katulad ni Pablo, sila po ay crown of joy para sa kanila. Libo-libong anghel at ang Diyos sa langit ang natutuwa kapag may mga taong mula sa kasalanay nagsisi, niyakap ang Ebanghelyo, makakarating sila doon sa piling ng Ama. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay mga informative na mga katotohanan na ito'y itinuturo sa atin ng Biblia para malaman pa natin ang hindi itinuro sa atin doon. Hindi para magyabang, hindi. Para tayo ituwid at dagdagan ng kakulangan ng ating kaalaman. Para tayo lalong maging handa sa atin po na
pamumuhay sa darating pang panahon, paghahanda para tayo magkamit nitong mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Ano man po, mga kapatid, ang ating daranasin pa, huwag tayong magbibitiw, huwag tayong hihiwalay sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Buong pag-ibig nating sundin. Magtiyaga tayo ng buong pag-ibig sa pagsunod sa mga aral na ito ng Diyos. Tumayo kayo at tayo po, mga kapatid, ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ang mga katotohanan ito ay mga katotohanan nagpapalawak ng kaalaman namin. Mga koronang itinuturo at ipinasulat mo sa Biblia na ito po ay tumutukoy sa iba't ibang mga gampanin na kapag nagampanan namin ito, iisa lang ang gantimpala, ang makapanahanang kaming kasama mo at magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Ama, kapag kami po ay nagdaranas ng mga pagsubok, kahirapan, mga karamdaman na talagang nasasaktan kami, nararamdaman namin ang sakit sa iba't ibang bahagi ng mga katawan namin, bukod pang emosyon na problema. Ang amin po naisip ay aming itinutuon pagdating ng Panginoong Yahushua. Pagdating niya, papalitan na ang katawang ito ng katawang maluwalhati. Katawang hindi na magkakasakit. Katawang wala ng suliranin. Katawang para sa langit. Kaya kami inaakit ng leksyon para kami po ay makarating sa piling mo. Ito namin ang aming pag-iisip. Hindi sa buhay na ito. Hindi sa mga bagay na panlupa na lahat ay pansamantala. Magpagal kami at ito namin ang aming pag-iisip. Sa pagdating ng Panginoong Yahushua, sa alapaap na yon ay napakaluwalhating sandali. Napakasayang sandali, napakaliwanag ng paligid ng mga taong sasalubong sa Kanya. Kung iisipin namin ang bayang banal, walang anumang katumbas sa buhay na ito. Doon ay wala ng pagluha, walang kalungkutan, wala ng iba't ibang hilahil. Napakasarap na buhay. Kung kaya't kung kami ay pinanghihinaan ng loob sa pagdanas namin ng iba't ibang pagsubok at kahirapan ng buhay, Ama, ito namin ang isip namin sa iyong pangako. Hindi na yon maglalaon, hindi na yon magtatagal. Ikaw ang may sabi. Kapag nakikita na namin ang mga palatandaan, Panginoon, isa lamang ang pinabadya at itinuturo sa amin. Lalo kaming magtapat at lalo kaming sa'yo maging mapagmahal sapagkat malapit mo na kaming makakapili. Salamat po. Pinupuri namin ang iyong pangalang Yahuwah. Yahuwah, salamat, Ama, sa lahat ng mga biyayang ito. At sana'y ito'y makarating din sa aming kapwa. Mamulat sa katotohanan, iwan ang kasamaan, ang mga aral na hindi naman ayon sa kalooban mo. Iwan ang mga leader na iniligaw sila. Leader na nakikinabang lang sa mga miyembro at nagpapayaman, leader na hindi nagmamalasakit. Sumunod kami sa totoong leader, ang Panginoong Yahushua, na siya pong magkukumpleto sa aming pananampalataya. Umaasa kami na dininig mo na kami sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, gaya ng dati, Growing Up Yahusians can be viewed on our Facebook and YouTube pages. Panalangin natin ang mga leader ng mga bansa, mga tao na nasa kapangyarihan na magkaroon sana ng kapayapaan pa. Alang-alang dito sa aral na ating ipinangangaral, parating sa mga tao, mabuhay ng maayos, at nakalulugod sa Ama para tayo po ay makasama doon sa mga pagpapalang inilalaan ng Diyos. Hindi lang sa buhay na ito, lalo na sa buhay na darating, yung buhay na walang hanggan. Hanggang diyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.